Mahal kong sarili sa hinaharap. Kung mababasa mo man ito, naway maalala mong minsan ay may hapon na ganito, payapa, mahangin at puno ng pag-ibig. Mamaya, pupunta kami ni Val sa aming luntiang parang kung saan ang mga bulaklak ng bugambilya ay marahang sumasayaw sa hangin. Sa gitna nito ay may munting lawa na pinaglalaroan ng mga gintong isda. Tila mga bituing nagtatago sa ilalim ng tubig. Doon nagsimula ang lahat. Ang aming mga pangarap, tawa at mga pangakong itinanim sa kabataan. Hanggang ngayon, bawat balik namin ay tila pagbuklat ng isang pahinang hindi kailanman maluma. Sa bawat sandali, may bagong kwento, may bagong dahilan para umibig pa rin. Mauuna na muna ako at akin pang pupuntahan ang aking iniibig na si Val. Muling sumusulat, Leonora. Kung sakaling hihiwalay tayo ng panahon, ako pa rin kaya ang iyong pipiliin. Sa lahat ng tayo ng sinulat ng tadhana, ikaw at ikaw pa. Boleros. Tara na nga. Tara. Kay gandang pagmasdan, paro-paro ngiting malapit tuwing o kanino, tamis na nagmula sa'yo. Namumulaklak saya, namumukat kay huli, nadudugtungan simulang wala. Tunay bang kailangan mo ng lumisan sa susunod na araw? Wala na bang ibang paraan upang manatili ka sa ating baryo? Oo, mahal. Hindi ko man naisip umalis sa iyong piling. Ngunit kailangan ko munang ayusin mo na iwan ng aking papa. Ngunit huwag ka mag-alala. Sa aking paglisan, ikaw at ikaw pa rin ang aking babalikan. Aking Leonora. Hindi pa rin ako makapaniwala na lilisan si Val. Ngunit mas mabuti na sulitin ko ang mga sandaling kasama pa siya. Val, may nais nga pala akong ibigay sa'yo. Tanda ito ng ating pagmamahalan. Kung sakaling abutin tayo ng panahon, ang kwintas na iyan ang magsisilbing alaala natin. At kung sakala hindi ko na marinig ang iyong tinig, ito ang magsisilbing pintig ng ating alaala. Ate, may dapat kang malaman. Leonora! Ano yun? Anak, ipinagkasunduan na sa anak ng kapitan. Ito'y para sa ikabubuti ng ating pamilya. Ha? Ina? Napakabalad namin at kayo narito. Simula na ito ng matibay na pagsasama ng ating mga pamilya. Tunay nga ang gandang kapalaran naghihintay kay Leonora at Francisco. Tama kayo. Ang kasunduang rito ang siyang magbubuklod sa ating mga pamilya. Ay, asin na? Oo, Victoria, ayos lang. Pakiusap, sumagot ka. Kahit anong sagot, iparamdam mong naririyan ka pa. Nasaan ka? Wala akong marinig kundi katahimikan. Huwag mo akong iwan sa ganitong dilim. Mahal ko, ako sana ibigyan mo ng espasyo sa iyong puso. Marami akong pangarap para sa magiging pamilya natin. Hindi naman kita pipilitin na ako'y mahalin at gustuhin mo agad. Pero, sigurado naman ako, nalalambot ang iyong puso para sa akin. Leonora, nagkaya ka, baka sakaling mo mag-alas. Ano nang gagawin ko? Paano ko ito sasabihin sa kanya? Hindi ko pinangarap ang ganitong buhay. Hindi ko kayang pinindi ng puso kong ibigin at taong hindi ko naman mahal. Palaging may rason kung bakit nangyayari ang isang bagay, Leonora. Maaring anong kang naladarama mo ngayon, hindi mamarinig sila sa hinaharap.
At alam ko na maintindihan kanya kung ano man ang iyong desisyon. Dahil alam ko kung gaano kanya kamahal ni Nora. Kung may susunod na buhay, doon na lamang kami magkikita. Sa bawat tunog ng kampana, isa na namang bahagi ng sarili ko ang inililibing. Nagsimula na ang buhay may asawa, ngunit bakit tila ako'y bilanggo sa bawat araw? Ano ba yan? Lagi mo na lamang akong pinampayan na tuwing magpupulong tayo. Natila ba na ako yung sasagot sa kanila? Palawad, Francisco. Manahimik ka, punyeta! Ganoon lagi ang eksena namin ni Francisco. Hindi ko na alam hanggang saan pa ang kaya kong tanggapin. Ano bang problema? Na tila lahat ng aking ginagawa hindi ka natutuwa? Gusto mo malaman ng problema, Leonora? Huwag mo ko ipahiya sa aking mga magulang at sa aking mga kaibigan. Ayan! Kaya hindi ka matutulong ipagmalaki ng iyong papa. Ah, talaga sasagot ka? Tama na, Francisco! Tama na! Kung nasaan ka man, Valentin, Yan, isa ka lang hangal. sana kahit sa hangin, maramdaman kong hindi ako nag-iisa. Bumalik ako sa ating tagpuan. Marahil ito rin ay sa kadahilan na kinukumbinsi ko ang aking sarili na ikaw ay babalik pa. Habang hawak ang mga liham na nais kong ipadala sa iyo, bumabalik sa akin ang mga sandaling magkasama tayo at hindi ko maiwasang maisip kung ito na ba ang huling pahina ng ating kwento. Ngunit hindi ako titigil sa pagsulat at pag-alalas ng ating mga memorya at pangako. Dahil sa lahat ng panahon at pahinang isinulat at isusulat pa ng tadhana, ikaw at ikaw pa rin. Andito ka lang pala, Leonora. Para kanino yan? Para sa aking minamahal. Una na ako. Sandali, maaari bang ikaw ang magpaabot nito? Asahan mo na makakarating ito sa kanya. Leonora! Anak! Bakit mo ako iniwan? Ernesto! Anak natin! Katerm niyo po ba si Valin? Opo, bakit po? Nagmamadali po kasi ako. Pinapakiabot kasi. Sa maling address kasi na ilagay. Sige po.
susunod na habang Hi, Babs! Hi! So, may pinapawag nga pa sa'yo. Sorry, ngayon ko lang naabot. Hindi kasi kita nakikita sa born. Pero kanina, hindi siya natin. Bago ka dito? Wait, parang kilala na kita. Lara. Val. Nagkita na ba tayo dati? Siguro. Ito pa nag-iisip. Gusto mo sumama sa table namin? Tara. Mahal na ako. Oh, ang bilis naman. May pupuntahan pa ako. Bye! Lagi ka bang nandito? Hindi naman, sakto lang. Dito ako magawa ng mga assignments, schoolworks. Ikaw, ano bang binabasa mo? Oh, maganda yan. Binabasa ko rin yan. Hindi ko nga makalimutan to. Oo, lalo na yung sinabi niya. Na kung sakaling magkaiwalay tayong dalawa, mahanap mo pa rin ba ako? Sa wakas na di matuklasan, pabalik kung saan di na natagpuan ng mga matang nakatanaw sa umpisa ng yugtong di na sana naisulat pa simula. Sa wakas na di matuklasan, pabalik kung saan di na natagpuan ng mga matang nakatanaw sa umpisa ng yugtong di na sana naisulat pa. Sa lahat ng paninang sinulat ng tadhana, ikaw at ikaw pa rin. Ang yugtong paulit-ulit kong babalik-balikan. Sigaw ay ikaw pa rin. Patuloy kong panghahawakan ng iyong mga salita. Hindi na nakikita sa tingin ng iyong mga mata. Ngunit kung sarado na ang puso sa nadarama, pwede bang isipin mo kung bakit tayo nagsimula? Ikaw at ikaw pa rin. Sigaw ay ikaw pa rin.